Hello Kitchenatics! Welcome to my channel again. Tayo po ay andito na naman para magbigay sa inyo ng napakasimpleng recipe. At ang ating recipe for today ay gagawa tayo ng tortang dilis na napakasarap. Napakasimple lang pero ang sarap-sarap niya at saka yung pamamaraan ng ating paggawa ay napakadali lamang. So para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. So mag-umpisa na po tayo. So, at ito ang ating mga ingredients para sa ating tortang dilis na napakadali at masarap naman siyang gawin. So, meron tayong dilis, meron din tayong egg, garlic powder, at saka yung ating onion powder. Optional lang yan. Kung wala kayo niyan, okay lang. Ito ang hindi dapat mawala, ang ating onion. White pepper. Meron din tayo ditong corn flour at saka all-purpose flour. Pinagsama ko na siya. Halimbawa, 2 kutsarang all-purpose flour at 1 kutsarang corn flour. So, depende kung gaano karami yung gagawin yung dilis. So, damihan nyo ng corn flour at saka ng all-purpose flour. Basta 2:1. At syempre, meron din tayong salt at saka yung ating chicken powder. So, chicken powder yung gagamitin natin para medyo luminamnam. O kaya kung wala kayong chicken powder, pwede kayong gumamit ng betsin. So, una natin gagawin ay ihihiwalay natin yung ating dilis sa tinik para hindi siya matinik. Pero kung ito ay ginagawa lang pag ang dilis ay malalaki. Pero kung maliliit o katamtaman, pwede, halimbawa, mayroon kasi dito maliit. Ito, ganito lang kaliit. Pwedeng huhugutin nyo lang yung ulo. Yan. Hindi nyo na kailangang hiwalay doon sa kanyang tinik. Pero pag malalaki kasi, medyo matigas na yung dilis, ay yung tinik ng dilis. So, kailangan natin ihiwalay. Ito, pwedeng hindi na kasi hindi siya kalakihan eh. Meron lang malaki, merong maliliit. Kaya, kung alin lang yung malalaki, yun lang yung tatanggalan ko ng tinik. So, ganyan lang po ang procedure ng ating tutorta ng dilis. Kasi pag malalaki, masarap din yun. Kasi madali siyang tanggalin sa tinik. Pero kailangan tatanggalan ng ulo. Ito ganito maliit. Kahit hindi na siya tanggalin yung tinik. Basta ulo lang. So, ganun lang po. So, ngayon, natanggal na natin yung mga tinik ng ating dilis. Ngayon, hihiwain naman natin yung ating sibuyas para mailagay natin dito. So, maghihiwa muna tayo ng sibuyas. Kailangan maliliit lang yung hiwa natin sa sibuyas. Sorry po, namamalat yung ating boses. So, ganyan lang natin para pino. Para pino yung paghiwa natin ng sibuyas. Ngayon, yung sibuyas, ilalagay na natin dito sa ating dilis. Ilalagay na natin lahat ng ating mga ingredients. Yung egg, yung ating white pepper, lagyan natin ng ng garlic powder, tapos yung ating onion powder. Ilagay na rin natin yung ating corn flour at saka yung ating all-purpose flour.
lagay na rin natin yung ating kaunting Knorr stock ay yung powder, tapos salt. Tansya na lang sa salt. Tapos saluin lang natin. Kahit yung dilis medyo basa-basa, yung ibig kong sabihin hindi siya nasala, okay lang kasi para humalo doon sa ating flour at corn flour. Yan, ganyan lang. Napakadali lang. Tapos, magpapainit na tayo ng mantika natin sa ating kawali. So, naglagay na tayo ng mantika. Tapos, magandang gamitin natin yung non-stick na kawali para hindi siya didikit sa ating, yung ating dilis. Pero yung gamit ko, bakal. Hindi naman siya non-stick. Pero maganda rin siya. So, sa isang platito, naglagay ako ng 2 kutsarang dilis. Tapos, ilalagay na natin siya. Mas maganda kung may dahon. Maganda yung dahon. Tapos ilalagay natin siya papalayo. Ganyan, ganyan. Manipis lang yung ating gagawin. Tapos hindi siya sobrang malakas yung apoy. Katulad nito, masyado malakas yung apoy ko. Ating re-reduce natin yung apoy natin. Nilakasan ko kasi kanina para madali siyang uminit. So, ayan. Hindi na siya masyadong malakas. Tatang-tama na lang. Kailangan paninipisin natin para lahat siya napiprito. So, try natin na balik ka rin kasi yan, tamang-tama lang yan. Ayan, luto na yung ating. Tapos maglalagay ulit tayo. Ayan. So, kailangan palakaran natin manipis na manipis. As in yun talagang manipis na manipis. Hanggat kaya nyong panipisin nyo. Para malutong siya pag naluto. Yung wala kang makakain na parang harina lang. So, madali po siyang maluto. Lalo na pag ganyan manipis. At saka hindi siya makimantika. So ito, luto na yung ating tortang dilis. Napakasarap po ng ating tortang dilis. Hindi man siya yung sobrang lutong na lutong dahil hindi naman deep fried yung ating ginamit. Pero, ang ating pagprito. Pero masarap po siya. Ang sarap. Gagawa pa ako ng sawsawang suka na may sibuyas. Napakasarap sa kasili. Ay, sawsaw natin doon. Ang sarap po. Wala kang, kahit na hindi natin lahat natanggalan ng tinik, wala kang mararamdaman na tinik sa ating, sa ating dilis. Pero pagka sobrang malalaki na, mga 3 inches o 2 inches yung dilis, kailangan na nating tanggalan ng tinik kasi medyo matigas na yung dilis. Matigas na yung tinik.
So, ito yung tip ko naman sa pagtatapon natin ng mga ulo o sa tinik. Ang gagawin ko dito, ipakukuluan ko lang siya ng konti yung maluluto siya. Tapos, saka ko siya sasalain para ilagay doon sa basurahan natin. Kasi kung ilalagay natin ito direkta doon sa basurahan, mabaho. Hindi ko pa siya itatapon yung basura namin, kaya hindi siya magbabaho. Hayaan munang mapuno yung ating basura bago natin itapon yung ating pinagtanggalan ng yung tinanggal nating ulo at saka bituka. Kasi ito mga 2 oras lang habang nakalagay dun sa mabaho na siya pagbukas natin ng basurahan. So yun lang po yung masasabi kong tips para sa ating mga hilaw na itatapon. Kailangan pakuluan muna natin. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.